Please turn with me to Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang sa 17. Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang sa 17. Ang sabi po dito mga kapatid, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong ni na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Now, ibalik po natin ang ating isipan sa konteksto po ng passage na ito. Nagbigay si Pablo ng instruction sa kaniyang mga readers na i-demonstrate natin sa ating buhay ang realidad ng ating Christian conversion. This is really the theme of Ephesians chapter 5. Ini-stress po ni Apostle Paul ang infinite difference between the believer and the unbeliever, na para itong difference between night and day, between darkness and light. Kaya ang language po niya sa verse 8 ng chapter 5 ay nagsasabing, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. At ang concept po ng darkness, kaya ang mga tao ay iniibig nila ang kadiliman sapagkat meron po silang idea na sa kadiliman ang kanilang mga ginagawa ay nakatago. Pero wala pong maitatago po sa harapan ng Panginoon. But the light of the glorious gospel of Christ ay kumikinang sa puso ng mga tunay na mananampalataya. Binigyan tayo ng bagong puso, bagong isipan, and masasabi po natin na meron po tayong transformation. Kaya nga ang utos ni Apostle Paul sa lahat ng mga mananampalataya is that paningasin natin ang ating liwanag, pailawin. Let our lives so shine with such brilliance na mai-expose ang gawain ng kadiliman. Mai-expose. At gaya ng mga ipis na nagugulat, hindi mapakali kapag ang kwarto ay biglang sinindihan ng ilaw at naghahanap talaga sila ng matataguan. That is also the reaction of the world. Kung ang buhay ng lahat ng mga mananampalataya ay nagiging makinang para sa ating Panginoong Hesukristo, then the world will really become uncomfortable to the point that they will react so negatively and persecute the people of God. And that is no longer surprising. Ang Christian life, mga kapatid, mga kaibigan, is that we are constantly engaged in spiritual warfare. Kaya nga ito ang rason ni Apostle Paul sa kaniyang charge, no? Na meron talagang tendency ang mga Christians na mahatak pabalik, or kung hindi mag-ingat, meron talagang prone tayo to wander away from God. Kaya nga ni-remind ni Paul ang kaniyang mga readers, you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Sinabi po ito ni Paul sa atin upang tayo ay maging maingat, magmatyag. Merong tinatawag na serious watchfulness. Please turn to verse 15 ng Ephesians 5, ang ating teksto ngayong gabi. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Ang danger, mga kapatid, sa atin ay baka mahatak tayo sa mga attractions of this world, na nakakalimutan po natin ang katangian ng age, ng generation, kung saan po tayo nabubuhay ngayon. Nire-remind po ni Apostle Paul ang kaniyang mga readers that this is an evil time. This generation, this present age is an evil time. It is a fleeting time. It is quickly passing away. Yun ang pinaliwanag din ni Apostle Paul sa Romans chapter 13 verse 11 hanggang sa 14. Please turn there. This world is fleeting. It is quickly passing away. Romans chapter 13 verse 11 to 14, ang sabi dito, bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayoy oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi
at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksi na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Now, ang Galatians chapter 1, nagre-remind din po sa atin na tayo ay niligtas na actually ng ating Panginoon mula sa present evil age na ito. Please turn to Galatians chapter 1 verse 3 to 4. Christ has already saved us. Saved from what? From this present evil age. Ang sabi po dito, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kaniyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Kaya sa gabing ito, i-consider po natin ang katangian ng kasalukuyang kapanahunan. And Paul is using the word time sa dalawang paraan. Ginamit po ni Paul ang kasalukuyang kapanahunan or this season. At ano ang description ni Paul sa kasalukuyang kapanahunan? The days are evil. The days are evil. And pinipresent po ni Apostle Paul ang time as a commodity. Katulad ng perfume. Bumili ka ng perfume. Ang bango-bango. For example, merong nagbigay sa akin ng perfume at talagang nababanguhan ako. And as much as possible, isi-save mo yung perfume. Hindi mo aksayahin. Kumbaga, gagamitin mo lang sa mga special occasion siguro, pang sa Sunday lang, because you really like that perfume and the brand is not here in the Philippines. But that is still temporary in duration. Temporary in duration. Pero wala pong tao na matinong pag-iisip ng mamahaling perfume ay sinasadya niyang aksayahin. No, he wants to save as much as possible. He wants to make the best use of that perfume na makukonsume siya ng tama on special occasions lamang probably because it's very expensive. Now, ang time ay present po ni Paul as a commodity. Parang perfume ito. It is passing. Ang buhay natin dito sa mundo ay maiksi. Huwag po nating aksayahin. Our time is passing. Kaya nga ang sinasabi po ni Apostle Paul, making the most of your time. Ang oras po natin ay merong intrinsic value na kailangan po nating spend ng maayos. Spend ng maayos. Huwag po nating aksayahin ang ating maiksing buhay at nag-iisang buhay. Meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, the nature of day. Ang katangian po sa oras, sa araw, kung saan or kung kailan tayo nabubuhay sa kasalukuyang panahon. And pangalawa, the nature of our commitment. Paano dapat ang ating commitment as we spend our time here on earth. At naway tulungan po tayo ng Diyos sa ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Dumako tayo sa unang punto. The nature of the day. Ano ang katangian sa kasalukuyang kapanahunan? Kung saan tayo nabubuhay. The Bible tells us that we live in a world that is growing progressively evil. Again, take note, growing progressively evil. That's the language of the scriptures. It's not my language. It's really the language of the scriptures. Take note of the word, making the most of your time because the days are evil. Ang salitang evil sa passage na ito ay adjective na ang ibig sabihin ay wicked or degenerate, deteriorating. Yun po ang meaning ng evil sa passage na yan. And talagang akma ito sa darkness or kadiliman na dinidescribe po ni Apostle Paul. Ang Diyos ay liwanag at lahat ng nandirito sa mundo
God is light and everything of darkness is evil. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 5 and 6. Please turn there. Ang Diyos ay liwanag at ang lahat ng nasa kadiliman ay masama. Ang Diyos ay liwanag, ibig sabihin banal. 1 John chapter 1 verse 5 to 6. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya, tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Now, ano ang description ng ating Panginoong Hesus mismo sa kasalukuyang henerasyon? Jesus Christ describes this present day as a sinful generation. Mark chapter 8 verse 38. Please turn there. Mark chapter 8 verse 38. Ang sabi po dito, sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalunia at makasalanang salinlahing ito. So this is Christ's description of the present age. Mapangalunia at makasalanang salinlahing ito ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang ama na kasama ng mga banal na anghel. And then the Bible also describes this present time as dangerous. Mapanganib itong kasalukuyang panahon. At sinasabi talaga ng ating Panginoon na ang kasalukuyang panahon ay punong-puno ng mga mandaraya, deceivers. Matthew chapter 7 verse 15. Please turn there. And this is the description of this present age. It is full of many deceivers. Matthew 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Matthew chapter 10 verse 16. Matthew chapter 10 verse 16. Ang sinasabi po dito, ngayon sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maaamong gaya ng mga kalapati. Now, hindi ito tinatanggap ng ilang mga naniniwala na paganda ng paganda ang panahon. Hindi nila ito tinatanggap. But kung kayo ay pumunta sa mga kulungan at padami na ang mga nakukulong ngayon, this generation is increasingly evil. At ito ang warning ni Apostle Paul kay Timoteo, which is really true sa ating kapanahunan ngayon. Online pa lang, ang dami na pong mga hackers, mga scammers. The world is getting evil. Children are becoming more and more disrespectful. This present generation ay palaging maikukompare sa naunang generation. Ang mga kabataan ngayon ay talagang very advanced na ang kanilang exposure sa mga kasalanan, internet pornography, and so on and so forth. Now, ang warning ni Paul kay Timoteo is that there will be many imposters who would be cunning and deceptive. 2 Timothy chapter 3 verse 13. Please turn there. 2 Timothy chapter 3 verse 13. Subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Now, do not tell me na description lang ito noong first century Christianity during the time of Paul's writing to Timothy. That's not true. That's not true. Look at what's happening in our present generation. We can say that our present generation is more rampant than the previous generation. And this is just consistent with the language of the scriptures. Lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. At dinagdag po ni Pablo, talagang malinaw po ang description na ito. This is from bad to worse. And literally, itong verse na ito ay nagsasuggest ng advancement or progress of evil. Advanced na nga ang technology natin ngayon. Marami na tayong mga security measures. And then we find out na ang mga magnanakaw ay high-tech na rin. High-tech na rin ang mga magnanakaw sa ating kapanahunan ngayon.
And the Bible teaches the progressive development of evil. Yun talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Progressive ang development ng evil sa mundong ito. Makikita natin ito sa parable of the wheat and the tares mismo. Take note of the language of the scriptures. Matthew chapter 13 verse 27 hanggang sa 30. Please turn there. Matthew chapter 13 verse 27 to 30. Ang sabi po dito, at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kaniya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo. Take note ha, tumubo. Ibig sabihin mag-progress. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. Hindi po sinasabi ng parable ng ating Panginoon na ang kabutihan lang ang tutubo at hahantong tayo sa golden age at nag-freeze ang progress ng kasamaan. Pariho po, di ba? Pariho po, sabay po natutubo. That's the clear language of the scriptures. Wala pong napag-iwanan. Wala actually napag-iwanan. But then other passages of the scriptures tell us na ang bilis tumubo talaga ng damo kaysa sa tunay na trigo. Ngunit sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani, now, magkasabay daw na tumubo, wala pong proportion na sinasabi dito na 50-50. Walang proportion. But in other passage of the scriptures ay sinasabing maluwag ang daan tungo sa kapahamakan at ito ang sinusunod ng vast majority. Makipot ang daan tungo sa kaluwalhatian at kakaunti lamang ang nakasumpong nito. So hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. There are evil times dahil sa gawa ni Satanas. At dahil ang nature po ng mga tao ay corrupt. The nature of fallen humanity is corrupt. At kung tandaan po natin ito sa ating isipan, paano tayo mamuhay dito sa mundo bilang Kristiyano? Abay, merong pag-iingat. Meron talagang pag-iingat. Yun ang sinasabi po ng ating teksto sa Ephesians 5:15. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. So, hinihimok tayo ni Apostle Paul na lumakad ng may pag-iingat. The word is be careful, di ba? Ang salita na translate as be careful, pero sa Greek language, it carries the idea of look. Tingnan mo. Watch out. Beware. Yun po ang idea sa Greek language. And with evil, ang mundo ay punong-puno ng kasamaan. Well, dahil punong-puno ng kasamaan ang mundo, it also follows na punong-puno ng temptation ang mundo sa mga Christians. When the world is filled with evil, it also teaches us that this world is full of temptation to tempt the people of God to sin. Kaya kailangan po nating gwardyahan ang ating puso palagi. There is always the temptation na tayo ay mamuhay ayon sa pamantayan ng kasalukuyang panahon ng kadiliman. Ephesians 5:11. Ang sabi po dito, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito para sa tunay na Christians. Ang pag-spend po natin sa natitirang mga araw or buwan or taon ng ating buhay ay spiritual warfare. There is not a Christian na hindi po nag-i-engage ng spiritual warfare. Yun ang sinabi ni Paul kay Timothy. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Please turn there.
1 Timothy 6:12. Ang sabi dito, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. So, dapat nating tingnan ang ating sarili bilang mga sundalo, bilang mga soldiers. Dapat nating tingnan ang ating sarili. 2 Timothy chapter 2 verse 4. We are part of God's army. And that is why ang ating pag-engage ng spiritual warfare should be true-hearted, wholehearted, faithful, and loyal. Ang sabi po ng 2 Timothy 2:4, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kaniyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kaniya. At isa sa palatandaan ng tunay na Christian is that palaging nag-i-engage sa giyera. We are fighting the fight. Ang Christianity ay para po sa mga warriors, mighty soldiers of the Lord Jesus Christ. At ang ating pakikipagdigma ay hindi po hindi naayon sa pakikipagdigma ng mundo. Merong mga bombs, merong mga sandata. Hindi po ito traditional weapons. Ang weapon po natin ay ang sharper than the two-edged sword of the Word of God. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga huta. So this is spiritual warfare. And obviously, kung tayo po ay nasa giyera, ay hindi pwedeng magpatanga-tanga po tayo. It really demands great attention and focus. Upang tayo ay magtagumpay sa battle, hindi po pwedeng lutang tayo. When we are in constant spiritual warfare against sin, against the world, and against the devil. Bakit kailangang alerto tayo palagi? Because we are in constant danger na masugatan tayo ng dyablo. Ephesians chapter 6 verse 16. Please turn there. Ephesians chapter 6 verse 16. So hindi po talaga dapat tayo ay maging careless. Ang sabi dito, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. So mga nag-aapoy na palaso ng masasama. Ibig sabihin, hindi lang iisa ang weapon ni Satanas, marami pa po. And that is why we need to be focused. We need to give our time and attention sa larangang ito ng pakikipagdigma. And that leads us to the second point. What is the nature of our commitment? How should we spend our limited time on earth? Ano ang dapat nating gagawin? Ang sinasabi po ni Apostle Paul, kinakailangang i-spend natin ang bawat oras ng may karunungan. We should spend each moment wisely. Itong language ni Apostle Paul, make good use of our time. Making the most of your time. Sa ibang translation is making the most of your time. Pero sa Greek language, it is actually a single word. Nang ibig sabihin ay to redeem or to ransom, to pay a price, to redeem, bawiin. Kaya nga, ang sa King James translation ay translate ito as redeeming the time. And it is exactly the same word na ginamit ni Pablo sa Galatians 3:13 to refer to Christ as our Redeemer. This is exactly the same word. Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. And then Galatians chapter 4, verse 4 and 5. Ang sabi po dito, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. So it's the same word for redemption, pagtubos.
And it's in the middle voice na ang ibig sabihin nito ay talagang kailangang i-make use natin or i-make ang opportunity to the most. Bilang mga mabuting katiwala, kinakailangan nating tubusin ang oras, bawiin ang oras na nagamit natin para sa dyablo or para sa mundo when we were not careful. That's why redemption, ang ginamit na language. To redeem, bawiin, babawi tayo. Marami na pong oras na naaksaya. Kaya nga, tiningnan talaga ni Pablo ang time as a commodity. Katulad ng perfume na sinabi ko sa inyo kanina. Hindi natin ito aksayahin. I-budget natin ang pera ng maayos. Ito na lang kahuli-huling pera mo. Malayo pang sahuran. Make the most of that money. Huwag kang gastos ng gastos. That's a commodity. This is the essence sa sinabi ni Paul patungkol sa time. Maiksi na lamang po ang panahon. Hindi natin alam kung kailan po tayo kukunin ng ating Panginoon. Itinalaga po ng Diyos ang finite time natin dito sa mundo. Very finite na time. Lahat po ng human being meron pong fixed na itinalaga ng Panginoon na finite, limitadong mga araw or mga taon dito sa mundo. And the time could be so easily lost in this world of darkness. That is why we are to redeem the time. Babawi po tayo. Kinakailangang mamuhay tayo sa paglilingkod sa ating Master. Ito po ang charge ng ating Panginoon. Come, follow me. Well, meron pang isang tao na, Lord, let me bury my father first. Let me say goodbye. Sabi ng ating Panginoon, hayaan mo na ang patay ang mag-bury sa kanyang sarili. Follow me now. Yun ang ibig sabihin. Or, ang daming mga excuse. Pero sabi ng Panginoon, the time is now. And then, when we follow the Lord Jesus Christ, it is really a lifetime commitment. Now, ang mga Christians ay patuloy na tinutukso ng dyablo na ang ating attention ay maagaw dito sa mundo. Hindi naman masama na mag-vacation tayo, mag-enjoy tayo sa nilikha ng Diyos, pero kung magiging idol na natin ang bagay dito sa mundo at ang ating focus ay nandito na sa mga bagay dito sa mundo. No. We are already grabbed. Naagaw na po ang ating pananaw. Luke chapter 9 verse 61 hanggang sa 62. Ito yung excuse, ito yung palusot na sinabi ng kausap ng ating Panginoon. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. You see? We should redeem our time. There should be focus. Dahil gustuhin man natin o hindi, matatapos at matatapos din one of these days ang ating pagpapagal dito sa mundo. At ang ating paglilingkod sa iglesia ng Panginoon ay matatapos at matatapos din. Magwawakas din ito sa pamamagitan ng kamatayan. Magwawakas din ito. Our work will soon be over. But as of now, it's not yet over. And while we are still in the work of the Lord, kailangan po talaga nating i-make use ang ating time. The harvest is plenteous. Ang dami pang mga kaluluwa na ligaw na kailangang i-rescue. At kailangan po nating mag-labor hanggang sa ang pinakahuling tupa ng ating Panginoon ay ating matipon at mapasama sa family of God. John chapter 4 verse 35 hanggang sa 36. John chapter 4 verse 35 hanggang sa 36. Hindi ba sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay magkasamang magalak.
And Paul says, today is the day of salvation. Ang kasalukuyang panahon, although it is a present evil age, but it is also an age of God's mercy. Ito ay panahon ng awa ng ating Panginoon. Kaya nga sana po ay maunawaan po natin ang time kung saan po tayo nabubuhay ngayon. Ito din ang oras ng ating paghahanda. Di ba? Haharap tayo sa Panginoon bilang kanyang bride. Dapat maging handa tayo sa pagharap natin sa ating Panginoon. Ang bride ay naghahanda talaga sa kanyang pagharap sa kanyang bridegroom. Kaya nga, minamasdan niya palagi ang kanyang oras. Palaging tinitingnan kailan kaya darating ang bridegroom. Nakikita natin ito sa parable of the 10 virgins. We are to strive to become more and more adorned with the beauty of holiness. At ito din ang season na kilalanin pa natin ang ating Panginoon more and more. We should seek greater communion with the Lord Jesus Christ. At itong kasalukuyang panahon ay punong-puno ng mga bagay na naghahadlang sa ating fellowship with Christ, sa ating communion with Him. Kaya nga, titingnan natin ang ating buhay is bilang limited ang ating duration dito sa mundo. And we are one day closer to the end of the line. We are one day closer to the end of the line. Gigising ka bukas ng umaga, you are one day closer to the end of your line. Paano tayo haharap sa ating Panginoon? We should try to please the Lord every day of our lives. Because this present generation, our time here on earth is quickly passing away. Soon, we are actually coming to a close. Kaya nga ito yung language sa Romans chapter 13 verse 11. Mas malapit na tayo ngayon kaysa kahapon, kaysa nung nakaraang buwan. Romans 13:11, bukod dito alam ninyo ang panahon na ngayoy oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. There is a hymn entitled One Sweetly Solemn Thought comes to me o'er and o'er, nearer to my Lord today than I ever was before. So meron pong matanda at kabataan na nagsusugal doon sa Macau. Lalaro sila ng baraha, ng card. At habang sila ay naglalaro, ay inawit ng batang ito yung himno na yan, One Sweetly Solemn Thought. Malapit na daw siya na umuwi kaysa sa kahapon, kaysa sa before. Nabagabag ang matanda. Hindi talaga siya mapakali. So nagtanong siya patungkol sa himno na yun. Nagpatay mali yung kabataan. Siguro nahiya siya. Pero hindi talaga mapakali yung matanda. Ang sabi niya, well, ito na yung pinakahuling laro natin. Tigil na tayo. Isasauli ko sa iyo ang pera mo. Do good with your money and I will do good with mine. And then natapos yung gambling session po nilang dalawa. At hanggang sa lobby doon sa hotel sa Macau, hindi pa rin tumigil ang matanda na nag-inquire patungkol sa him. Patungkol sa him na talagang nabothered siya. And then sa pagbalik niya sa US, ay nakilala niya ang ating Panginoon. At pinadalahan niya ng liham yung kabataan, telling him that he has now become a very serious Christian. At urging the young man na sumunod din sa ating Panginoon. So yes, you see, the realization that we are one day closer to the end of the line. Ito ang dahilan kung bakit nag-aaksaya kahit ang mga Christians. Hindi tayo nagiging maingat because we do not realize that as each day passes by, we are actually closer and closer to the end of our line. Tayo ay haharap, malapit ng humarap sa ating Panginoon. How are we living our lives here on earth? Hindi natin dapat aksayahin ito. Let's do our best to become more fruitful in the kingdom of God. This is a season when time is passing quickly.
So hindi ito time na aksayahin po natin ang ating oras. Kailangan talaga ang vigilance and discernment. Papaano po natin ini-spend ang ating time? Danger na ito sa kapanahunan ni Paul ay mas lalo na ngayon. 1 Timothy 5:13. Nung kapanahunan ni Paul ay nakita na niya yung danger na ito, ay mas lalo sa ating kapanahunan ngayon. Ang sabi dito, bukod dito natututo silang maging mga tamad. Problema na pala. Nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad, kundi mga chismosa at mga pakialamera. Grabe itong language ng scriptures, no? Na nagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat. This was a problem before. What about today? Social media. Ang daming mga marites sa social media. It is an even greater danger today na tayo ay nag-aaksaya ng oras at kung wala tayong ginagawa, abay, maraming time para sa chismis, maraming time para sa internet bashing, maraming time para sa pag-respond kaagad at makikipag-away doon sa Facebook. Maraming time na makikipagdiskurso na kahit Christian ang topic, theology ang topic. Ano ba, hindi ka na natutulog? Wala ka ng time para sa pamilya mo at mga anak mo? Ano? Hala, kung ano po ang discourse doon sa Facebook, kung ano yung contention sa Facebook, ang bilis sumagot kahit hating gabi, kahit madaling araw. Ano, wala nang time para mag-devotion, wala nang time para sa pamilya, para matulog. Is that all that there is in this life? So if it was a danger during the time of Paul, nag-aaksaya ng oras at nagiging chismis na yung oras, it's even more dangerous in our generation now. Mas lalo na, internet has opened up ng kapamaraanan upang patayin at i-destroy ang oras. More and more people are hooked just scrolling. Hindi na na-realize. Nag-i-scroll lang, nag-i-scroll. Naaaksaya po ang oras. Nawa po ay naunawaan po natin ang nature ng kapanahunan kung saan tayo nabubuhay. The world is fading before our eyes. Nakikita mo ba na very short lang ang ating paglalakbay dito sa mundo? O baka gusto nating magkaugat dito sa mundo as if this present world is our reward. Now, this present world is not our reward. Our reward is the age to come. This present world is an evil age. Galatians chapter 1 verse 3 and 4. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Sana ay nakikita po natin that this is an evil time. This is an evil age. Ephesians 5:12, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin. And napaka-tragic po kung ang Christian ay komportable na sa mundo na ating ginagawa. And we find this world so enjoyable and delightful. Kailangan po nating maunawaan ang katangian ng ating kasalukuyang panahon. Kailangang maging diligent tayo and watchful. We must press on upholding the truth of God's Word. At kung maunawaan po natin ang katangian ng kasalukuyang panahon, let us all the more be vigilant in the proclamation of the gospel because there are billions of lost men na kailangan pong makapakinig ng ebanghelyo. And this is the time na dapat po ay ma-increase ang ating desire for holiness. This is the time when our testimony should even more shine brightly before the world. Ephesians 5:11, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Romans chapter 13 verse 12. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksi na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. 1 Thessalonians chapter 5 verse 5 and 6. Please turn there. 1 Thessalonians 5:5 and 6.
sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. This is an attitude of a good soldier of the Lord Jesus Christ. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, well, this truth applies to all. Soon and very soon, your life here on earth, my dear friend, will be over. Soon and very soon, whether you like it or not, you will die. And after death, you will face God's judgment. Are you now ready? See to it that you know the Lord Jesus Christ. Siguraduhin mo na maging handa ka. And the only way for you to become ready is to have your sins forgiven. Totally erased. Totally pardoned. Hindi mo yan kayang gawin mo sa sarili mo, kaibigan. Hindi mo kayang burahin ang guilt mo in the sight of God. But this is what the Lord Jesus Christ came to earth for. He came to earth to save sinners like you and me. Kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran. Jesus Christ shed His blood on the cross of Calvary. You need the righteousness of Christ. He obeyed the law perfectly. We don't have any righteousness na maihaharap natin sa harapan ng Panginoon. We need the righteousness of another. We need the righteousness of Christ. And the good news is if you repent of your sin and believe in Christ, He will clothe you with His righteousness. Now, gawin mo na ito ngayon. Baka bukas ay huli ng lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa message ninyo sa gabing ito, sa hapong ito. Nawa ay katulad ng old man na nakapakinig ng isang himno, one sweetly solemn thought, na hindi napakali pero ginamit ninyo yun providentially para sa kaniyang conversion, para sa kaniyang pagtuklas sa katotohanan. Naway ganun din, gamitin ninyo ang message na ito at naway makilala nila ang aming Panginoong Hesukristo. Tulungan ninyo, O Diyos, ang mga Christian sa kasalukuyang panahon na hindi mag-aksaya sa aming mga oras. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.